Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 631. Nais nyo bang sumali sa Synth-Ion Group? Magalang na tanong ni Leon. Ginoong Wolf, salamat po sa pagpapahalaga ninyo sa amin, ngunit napagpasyahan na po namin na hindi muna kami sasali sa Synth-Ion Group. Magalang na pagtanggi ni Spencer. Ano, ayaw nyo pa ring sumali sa Synth-Ion Group? Nanigas ang ngiti ni Leon at labis na nagulat. Hindi niya inasahang kahit ang napakahalagang pamamaraang lakas ay hindi pa rin sapat upang makuha ang loob ni na Spencer at Stephen. Labis itong lumampas sa kanyang inaasahan at hindi niya alam ang gagawin. Nababaliw na ba kayo? Ang mga pamamaraang lakas ay pinapangarap kahit ng mga pinakamataas na dalubhasa at mga Panginoon. Tinanggihan ninyo ang ganitong napakagandang bagay. May mali ba sa inyo? Nagulat si Cynthia at tila nais pa niyang silipin kung maayos ba ang pag-iisip ng dalawa. Binibining Sheer, alam naman po namin kung gaano kahalaga ang pamamaraang lakas. Gayunpaman alam namin ang aming hangganan. Hindi po kami nangangarap ng bagay na ganoon kagaling, paliwanag ni Spencer. Nanatiling tahimik si Stephen sa tabi. Makikita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan, ngunit sa huli ay hindi na siya nagsalita pa. Matalino naman si Cynthia at mula sa naging reaksyon ng magkapatid ay agad niyang naintindihan ang dahilan. Ano? Nag-aalala ba kayong baka wala talagang hawak na pamamaraang lakas si Leon o baka natatakot kayong baka huwad na pamamaraan ang ibigay niya? Hindi po yun ang ibig naming sabihin. Nahiya si Spencer nang mabasa ni Cynthia ang kanilang iniisip. Kahit na iyon nga ang kanilang iniisip ay mahirap itong sabihin ng harapan kina Leon at Cynthia. Huwag kayong mag-alala. Hanggat pumapayag kayong sumali sa Synth-Ion Group, tutuparin ko ang aking pangako, sabi ni Leon. Naintindihan na ni Leon mula sa sinabi ni Cynthia na hindi pa rin sila naniniwala sa kanya, at baka nagdududa pa kung mayroon nga ba siyang ganoong pamamaraan. Nanahimik ang dalawa, sadyang napakahalaga ng mga pamamaraang lakas. Kung hindi ito ipapakita ni Leon ng harapan ay hindi sila maniniwala na mayroon ito siya, at hindi rin sila maniniwala na ibibigay niya ito ng ganoon kadali. Siyempre naman iba ang pananaw ni Leon. Napakahalaga ng mga pamamaraang lakas at hindi niya ito maipapakita sa kanila kung hindi pa sila pumapayag na sumali. Doon nakasalalay ang hindi pagkakaunawaan. May sarili silang pag-iingat at walang naglalakas loob na magtiwala agad sa isa't isa. Ganoon talaga ang ugali ng tao. Ginoong Wolf, salamat po sa pagpapahalaga ninyo sa amin. Wala po kaming balak sumali sa Synth-Ion Group. Sana po ay payagan na ninyo kaming umalis, pakiusap ni Spencer. Ano, hayaan na, dahil desidido na kayo ay hindi ko na kayo pipilitin. Maaari na kayong umalis. Bumantong hininga si Leon at labis na nadismaya. Kahit hindi niya agad ibinigay ang pamamaraan ay marami na siyang ipinahiwatig sa kanila. Ngunit dahil hindi nila nakita mismo ang pamamaraang lakas ay hindi nila magawang maniwala. Kahit labag sa kanyang kalooban ay napilitan na lamang siyang tumigil. Salamat po, Ginoong Wolf. Nakaramdam ng ginhawa ang magkapatid. Matapos magpasalamat ay humarap sila upang umalis. Sandali, sa sandaling iyon ay biglang sumigaw si Cynthia upang pigilan sila. Binibining Sheer, mayroon pa po ba kayong sasabihin? Lumingon si Spencer upang magtanong. Bahagya siyang nag-alala na baka magbago pa ang isip nito. Napakalakas at may malaking impluwensya ng mga Shears. Kung nais nilang pilitin silang manatili ay wala silang magagawa upang lumaban. Ginoong Sharp, pag-isipan ninyong mabuti ito. Napakabihira ng mga pamamaraang lakas. Kung palalampasan ninyo ang pagkakataong ito ay baka wala na kayong makuha pang katulad nito sa hinaharap, malamig na sabi ni Cynthia. Bahagya siyang nagalit dahil tila hindi nila pinahahalagahan ang kabutihang ipinapakita ni Leon. Kung hindi lamang dahil alam niyang gustong makuha ni Leon ang dalawa, ay hindi na niya sila pakikialaman pa. Binibining Sheer, na pag-isipan na po namin ang lahat. Bago pa matapos ni Spencer ay sinagot na siya ulit ni Cynthia. Huwag kayong magmadaling sumagot. Kung hindi ako nagkakamali ay antas ng batayang lakas lamang ang inyong ginagamit. Karaniwan lamang ang mga iyon. Sa pinakamataas ay aabot lamang kayo sa antas ng katamtamang pinakamataas o antas ng mataas na pinakamataas.
Maging ang pag-abot sa pinakamataas na antas ng pinakamataas ay napakahirap na. Ngunit iba ang mga pamamaraang lakas. Hanggat kayo ay masigasig sa pagsasanay ay hindi na mahirap maabot maging ang antas ng Panginoon pa, malamig na pagpapaliwanag ni Cynthia. Ang 4 na dakilang pamilya ay gumagamit ng antas ng pinakamataas na unlad, samantalang ang karamihan sa malalaking pamilya ay nasa antas ng mataas na unlad naman. Ang mga malalayang mandirigma tulad nina Spencer at Stephen na walang sinusuportang pamilya ay karaniwang mayroon lamang antas ng batayang unlad. Wala silang pag-asang makakuha ng mas mahusay pa. Nawalan ng masabi sina Spencer at Stephen. Tama si Cynthia. Antas ng batayang unlad lamang ang kanilang ginagamit. Kahit ang antas ng mataas na unlad ay nahihirapan ng umabot sa antas ng Panginoon, lalo na ang kanilang gamit. Kung walang magbabago ay ang pinakamataas na antas ng pinakamataas na lamang marahil ang hangganan nila. Sa madaling sabi mas mahusay ang pamamaraan ng isang mandirigma. Mas mabilis ang kanyang paglakas at mas madali niyang mararating ang mas mataas na antas. Sa kabilang banda kung mas mababa ang antas ng pamamaraan ay mas mabagal ang pag-unlad, at mas limitado ang maaaring marating. Malinaw kung gaano kahalaga ang magandang pamamaraan. Siyempre naman iba ang usapan pagdating sa mga tulad ni Ruth na may pambihirang kakayahan. Alam kong nagdududa kayo kay Leon, ngunit nasa inyo na iyon kung maniniwala kayo. Gayunpaman halos walang mga Panginoon dito sa lungsod ng Springfield. Lahat sila ay kabilang sa pinakamalalakas na mga nakatatanda. Siyempre kung ayaw ninyong sumali at mananatili sa kung ano ang meron kayo ngayon, ay marahil doon na lamang kayo mananatili habang buhay. Dito na ako titigil. Nasa inyo na ang pagpili ng gagawin ninyo, may pagmamalaking sabi ni Cynthia. Maraming ginawa at sinubak si Leon para sa dalawang ito. Hindi niya hahayaang umalis sila ng ganoon na lamang gaya ng ginawa ni Leon. Nagbago ang anyo ng mukha nina Spencer at Stephen. Tumama ang mga salita ni Cynthia sa kanilang kahinaan. Ang magkapatid ay buong pusong nag-aalay ng kanilang sarili sa sining ng pakikipaglaban. Kahit hindi nila inuuna ang yaman o kapangyarihan ay hindi ibig sabihin na wala na silang pakialam dito. Gaya ng sinabi ni Cynthia, kung tatanggihan nila si Leon ay mananatili silang malaya, ngunit wala na silang mararating pa sa hinaharap. Sa kabilang banda kung sasali sila kay Leon ay malaki ang pagkakataong makuha nila ang pamamaraang lakas at maging mga makapangyarihang Panginoon na magbabago sa kanilang kapalaran. Ang mundo ng mga mandirigma ay laging nakabatay sa lakas. Ang mga Panginoon ang pinakamataas na antas dito sa lungsod ng Springfield na lubos na iginagalang at kilala saan man. Kung mararating nila ito, ay mula sa pagiging simpleng tao ay aakyat sila sa pinakatuktok ng lungsod at magiging madali na lamang para sa kanila ang lahat ng yaman at kapangyarihan. Sadyang napakalakas ng tukso at hindi naman sila mga santo, kaya mahirap itong tanggihan. Sa sandaling iyon ay nayanig na ang kanilang pasya. Ibibigay ko sa inyo ang huling pagkakataon. Nais nyo bang sumali sa Synth Ion Group o hindi? Malamig na sabi ni Cynthia bilang huling hamon. Kami. Palat ng palat ang anyo ng mukha ni Spencer. Nagpalitan sila ng tingin ni Stephen at parehong naintindihan ang iniisip ng isa. Handa kaming sumali sa Synth Ion Group. Maglilingkod kami ng tapat sa inyo sa hinaharap. Nang inig ang mga ngipin ng magkapatid at lumuhod bilang tanda ng katapatan. Nalinlang na sila ng mga salita ni Cynthia at nagpa siyang sumugal. Kung matalo man ay kalayaan lamang ang mawawala. Ngunit kung magtagumpay ay mararating nila ang lahat ng kanilang mga pangarap, kaya sulit na ang pagsubok. Mabuti iyan. Tumayo na kayo, masayang tawa ni Leon at agad silang tinulungang tumayo. Akala niya ay wala na siyang pag-asa, ngunit nagawa silang kumbansihin ni Cynthia at labis siyang humanga rito. Cynthia, salamat sa iyo, hindi nakalimutang magpasalamat si Leon. Hindi naman tayo hindi magkakilala kaya hindi mo kailangang maging masyadong magalang. Nakangiting tumingin si Cynthia nang may pagmamahal kay Leon. Napangiti na lamang ng alanganin si Leon at iniwas ang tingin upang harapin ang magkapatid. Salamat po, Ginoong Leon. Labis ang tuwa ng dalawa. Nagsugal lamang sila ngunit tinupad naman ni Leon ang kanyang pangako. Gayunpaman napakahalaga ng mga pamamaraang lakas kaya may kaunting pag-aalinlangan pa rin sila kung tunay nga ba itong ibibigay o panlilinlang lamang.
Ituturo ko sa inyo ang antas ng mataas na lakas na pamamaraan na salita ng demonyo, maikling pag-iisip ni Leon bago pumili ng isa sa mga kanyang alam. Hindi niya maibibigay ang mga pamamaraang ganap, dahil masyado itong mapanganib. Sa ngayon habang hindi pa siya sapat ang lakas ay hindi niya maibibigay ang mga iyon sa kung sino-sino lamang. Mas mainam na ibigay ang mga pamamaraang lakas. Mas mataas lamang ito ng isang antas kaysa sa ginagamit ng 4 na dakilang pamilya, kaya kung sakaling malaman man ng iba ay hindi siya masyadong mapapahamak. Gayunpaman ay wala siyang minanang antas ng batayang lakas. Ang pinakamababa ay nasa antas na ng mataas na lakas kaya napilitan siyang ituro iyon sa kanila. Ano? Antas ng mataas na lakas. Nagulat ang dalawa at tila tumigil ang tibok ng kanilang puso. Nanlamig sila sa narinig. Ang mga antas ng mataas na lakas ay higit na mahalaga kaysa sa antas ng batayang lakas. Kanina pa nila pinag-uusapan na baka mayroon lamang antas ng batayang lakas si Leon, at hindi nahihigit pa roon. Kahit si Leon mismo ay hindi pa nakagamit ng ganoong pamamaraan, kaya paano niya ito maituturo sa kanila? Tila nalinlang na sila sa kanilang pagsusugal. Nais na sanang umiyak sina Spencer at Stephen, ngunit pumayag na silang sumali kaya wala na silang magagawa pa kung hindi ituloy ito. Pakinggan ninyong mabuti. Ituturo ko na sa inyo ngayon ang salita ng demonyo, hindi alam ni Leon ang kanilang iniisip, kaya agad na niyang sinimulan ang pagbigkas nito. Halos mawalan na ng gana ang dalawa ngunit pinilit pa rin nilang isaulo ang bawat salita. Kahit hindi sila naniniwala na ito ay antas ng mataas na lakas, ay mas mahusay pa rin ito kaysa sa kanilang ginagamit kung ito man ay antas ng mataas o pinakamataas na unlad. Siyempre kung ito ay karaniwang pamamaraan lamang ay talo na sila. Hindi lamang mawawala ang kanilang kalayaan, kundi magiging alipin pa sila sa hinaharap. Sige na inyong kunin na ang inyong mga purong enerhiyang tableta at simulan na ang pagsasanay sa salita ng demonyo, nakangiting sabi ni Leon. Gamitin na po ang mga purong enerhiyang tableta. Ginoong Leon, nagbibiro po ba kayo? Nagulat sina Spencer at Stephen. Plano sana nilang gamitin ito kapag malapit na silang umakyat ng antas upang mas malaki ang pagkakataong magtagumpay. Ngunit sa ngayon ay hindi pa sila handa, kaya baka masayang lamang ito. Hindi ako nagbibiro. Ito ang unang pagkakataon na magsasanay kayo ng salita ng demonyo. Kailangan ninyo ito upang makuha ninyo agad ang daloy nito. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo hahayaang mapahamak, seryosong sabi ni Leon. Ngunit nag-aalangan pa rin sina Spencer at Stephen. Hindi pa nila nasusubukan ang pamamaraan at hindi nila alam kung ano ba talaga ang antas nito. Kung ito ay walang kwenta lamang ay sinayang nila ang tableta ng walang kabuluhan. Ano pa ang inyong pinag-aalinlanganan? Huwag ninyong kalimutan na kayo ay tauhan na ni Leon. Kailangan ninyong sumunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang mga salita ay batas. Kabanata 635. Hindi ba ninyo alam ang ganoong simpleng bagay? Mariing pagsaway ni Cynthia. Tama po kayo, binibining Sheer. Naintindihan na po namin ang aming pagkakamali. Nanginginig ang magkapatid. May batas at alituntunin saan man. Kahit na sumapi sila kay Leon ay bahagi sila ng Synth Ion Group. Si Leon ang kanilang pinuno at si Cynthia ay maituturing ding isa sa kanilang mga namumuno. Hindi sila naglalakas loob na sumagot pa balik kay Cynthia. Dahil ito ang inyong unang pagkakamali ay papatawarin ko muna kayo. Ngunit kung mauulit pa ito, ay hindi ko na kayo patatawarin ng ganoon na lamang, kahit pa walang pakialam si Leon, malamig na sabi ni Cynthia. Opo, hinding-hindi na po mauulit, sumagot agad ang dalawang ngunit labis silang nanghina ang loob. Hindi lamang hindi nila nakuha ang inaasahang pamamaraang lakas, kundi napilitan pa silang gamitin ang mga purong enerhiyang tableta ng walang kasiguraduhan. Siyempre naman ay labis silang nadismaya. Ngunit ito ang napili nilang landas. Kahit palabag sa kanilang kalooban ay wala na silang magagawa pa. Matapos noon ay nagpasya na sila at ininom ang mga purong enerhiyang tableta. Sa ilalim ng gabay ni Leon ay umupo ang magkapatid at sinimulan ang pagsasanay. Sa simula ay puno sila ng pagdududa at inakalang niloko sila ni Leon. Ngunit nang dahan daw ang damaloy ang lakas sa kanilang katawan ay agad na naglaho ang kanilang pagkadismaya. Ang lakas na ibinibigay ng salita ng demonyo ay sadyang napakadalisay.
Tinatanggal nito ang maraming dumi sa kanilang sariling lakas, kaya ito ay nagiging mas malinis at mas mabilis ang kanilang pag-unlad. Sa sandaling iyon ay labis silang nagulat. Kahit hindi pa sila nakakita ng ibang pamamaraang lakas ay nararamdaman nilang ang bilis ng paglakas na dulot nito ay hindi nararanasan sa mga karaniwang pamamaraan. Hindi nga kaya sila niloko ni Leon. Ito ba ay tunay na antas ng mataas na lakas? Nagulat ang magkapatid at nagpalitan ng tingin na puno ng gulat at tuwa. Habang mas mahusay ang pamamaraan ay mas mabilis ang paglakas, at mas dalisay ang nagiging enerhiya. Sa kanilang mahabang karanasan ay alam nilang ang salita ng demonyo ay isang ang tunay na antas ng mataas na lakas. Hindi pa ninyo lubos na nagagamit ang bisa ng tableta, kaya huwag kayong mawawala sa focus, agad na paalala ni Leon. Opo, agad na sumunod ang dalawa at ipinikit ang mga mata upang ibuhos ang atensyon sa pagkontrol ng lakas. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Sinipsip nila ang kapangyarihan mula sa mga purong enerhiyang tableta, at lalo pang lumanas ang kanilang enerhiya. Pagkatapos noon ay naramdaman nila ang matagal na nilang kinakaharap na hadlang na unti-unti nang lumuluwag. Ginoong Wolf, parang aakyat na po ako sa mas mataas na antas. Ako rin po, sabay nagulat nina Spencer at Stephen. Kung gayon, ano pa ang hinihintay ninyo? Magmadali kayo at abutin ang antas ng mataas na pinakamataas. Inaasahan na ito ni Leon. Kahit hindi siya pangunahing mandirigma ay nakita niya noong umakyat si Cynthia, na habang mas dalisay ang enerhiya ay mas madali ang pagtawid sa antas. Ang paraan ng mahiwagang dalaga na ginamit ni Cynthia ay isang pamamaraang ganap, kaya napakadalisay ng kanyang lakas. Bukod pa rito ay una pa lamang niyang gamitin ito kaya nagtagumpay siya agad sa pag-angat. Gumagamit sina Spencer at Stephen ng antas ng mataas na lakas, kaya hindi kasing dalisay ng kay Cynthia ang kanilang enerhiya. Sinadya niyang ipagamit sa kanila ang mga purong enerhiyang tableta upang punan ang kakulangang iyon. Iyon ang dahilan kung bakit biglang nagkaroon sila ng pagkakataong umakyat ng antas. Boom! Mas malakas si Spencer kaysa kay Stephen. Biglang yumanig ang kanyang katawan at matagumpay na nakaabot sa antas ng mataas na pinakamataas. Ngunit dahil kakapalit pa lamang ng antas ay hindi pa matatag ang kanyang lakas. Hindi siya nagpahinga at agad na ipinagpatuloy ang pagsasanay sa salita ng demonyo upang patatagin ito. Iba naman si Stephen. Bahagyang mas mahina siya at hindi kasing dami ng kapatid ang enerhiyang nasa loob ng kanyang katawan. Kahit may tulong ng salita ng demonyo at purong enerhiyang tableta, ay kulang pa rin siya upang tuluyang tumawid sa antas. Pagkaraan ay biglang nagpakita ng sakit sa kanyang mukha. Puno ng pawis ang kanyang noo at basang-basa na ang kanyang damit. Tila malapit na siyang mabigo. Stephen, ibuka ang iyong bibig. Mariing sigaw ni Leon sabay abot ng isang mataas na uri ng tableta ng pag-aalaga ng enerhiya at isinubo ito kay Stephen. Pagkatapos ay mabilis niyang tinapik ang ilang bahagi sa dibdib ni Stephen upang gabayan ito. Ang mataas na uri ng tableta ng pag-aalaga ng enerhiya ay mas mainam pa kaysa sa karaniwang antas nito. Nalunok ito ni Stephen at agad na naging enerhiyang damaloy sa kanyang buong katawan. Sa tulong ng pamamaraan ni Leon at ng tableta ay matagumpay din siyang nakaabot sa antas ng mataas na pinakamataas. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpatuloy pa sila ng bahagya sa pagsasanay bago tumayo. Spencer at Stephen, binabati ko kayo sa inyong pag-angat, at pagiging antas ng mataas na pinakamataas, nakangiting pagbati ni Leon. Bumagsak ang tuhod ng dalawa. Ginoong Wolf, maraming salamat po. Hindi lamang ninyo itinuro sa amin ang antas ng mataas na lakas, kundi tinulungan ninyo pa kaming umakyat ng antas. Habang buhay naming aalalahanan ang inyong kabutihan. Mula ngayon anuman ang inyong utos ay handa kaming sumunod at gawin ito para sa inyo. Labis ang pasasalamat ng magkapatid habang walang tigil sa pagpapasalamat. Ang pagkakaroon ng mataas na antas ng pamamaraan at pag-angat sa antas ay ang kanilang pinakamalaking pangarap. Inakala nilang niloko sila ni Leon, ngunit kabaligtaran pa ang nangyari. Bukod pa rito, napakahalaga ng antas ng mataas na lakas. Kapag nalaman ito ng iba ay tiyak na magdudulot ito ng malaking gulo, ngunit hindi yun inisip ni Leon at ibinahagi pa rin ito sa kanila. Labis silang naantig sa ipinakitang tiwala.
Kung noon ay sumali sila dahil lamang sa inaasahang pakinabang, ay nagbago na ang kanilang pananaw at buong puso na silang gumagalang kay Leon. Sobra na iyan. Tumayo na kayo, agad na tulong ni Leon sa kanila ngunit hindi pa sila tumatayo. Ginoong Wolf, noong una ay buo ang inyong tiwala at kabutihan sa amin, ngunit kami ay puno pa rin ng pagdududa. Humihingi kami ng paumanhin, sana po ay mapatawad ninyo kami. Labis ang pagsisisi ng magkapatid. Si Spencer na nagpayo pa kay Stephen noon ay ngayon ay napagtanto na niya na kung gaano kamangmang at katanga ang kanyang mga sinabi. Halos palampasin na nila ang ganitong napakagandang pagkakataon. Ano, napagtanto nyo na rin sa wakas ang inyong pagkakamali, pang-uuyam ni Cynthia na hindi pa rin lubos na nakalulugod. Binibining Sheer, salamat po sa inyong paalala. Kung hindi nyo po kami kinausap ay nasayang lamang sana namin ang ganitong napakagandang pagkakataon. Taos-pusong nagpasalamat sina Spencer at Stephen kay Cynthia. Ganyan ang dapat, kumalma na sabi ni Cynthia. Sige na, tumayo na kayong dalawa, utos ni Leon. Opo Ginoong Wolf, sumagot ang dalawa, sabay tayo. Spencer, mayroon akong mahalagang sasabihin sa inyong dalawa. Napakahalaga ng mga pamamaraang lakas, kaya huwag na huwag itong makakalabas sa inyong bibig. Nilinaw ko na ito, kung may maglakas loob na magsabi nito sa iba ay hindi ko kayo patatawarin, mariing babala ni Leon. Kahit hindi kasing gulat ng mga pamamaraang ganap ay magdudulot pa rin ito ng malaking kaguluhan sa mga dakilang pamilya sa lungsod ng Springfield kapag nalaman ito. Kahit may ugnayan siya sa mga Shears, sa Hari ng Hilaga, at sa iba pang puwersa ay mahirap pa ring maging laging handa sa lahat ng bagay. Kung magsama-sama ang iba't ibang pamilya laban sa kanya, ay malaki ang magiging problema niya at ayaw niyang mangyari iyon. Ginoong Wolf, huwag po kayong mag-alala. Itatago namin ito ng mabuti at hindi sasabihin sa kahit kanino. Naiintindihan ng magkapatid ang bigat ng bagay kaya buong katapatan silang nangako. Mabuti yan, guminhawa ang loob ni Leon matapos marinig ang kanilang pangako. Spencer, dahil kayo ay tauhan na ni Leon ay hindi na ninyo siya dapat tawaging Ginoong Leon. Sa tingin ko ay dapat may ibang tawag na kayo sa kanya, kunot noong sabi ni Cynthia. Tama po kayo. Paano po kung Ginoong Wolf na lamang ang itawag namin sa kanya at binibining Sheer naman sa inyo, mungkahi ni Spencer matapos mag-isip. Noong panahon ng paglulunsad ng Synth Ion Group ay maraming pamilya ang nag-alok ng kanilang mga anak na babae upang makipag-ugnayan kay Leon. Kahit napili lamang ni Leon na makipagtulungan sa mga Shears at hindi nagpahayag ng anumang tungkol sa pagtanggap kay Cynthia, ay marami na ang nag-aakalang si Cynthia na ang napili nito. Usap-usapan na ito saan man kaya narinig na rin ito ng magkapatid. Nakikita nilang bagay na bagay sina Leon at Cynthia at napakalapit nila sa isa't isa, kaya alam nilang darating ang panahon na magsasama rin ang dalawa kaya nararapat lamang ang kanilang itawag. Binibini, nagulat si Cynthia ngunit agad ding napuno ng tuwa. Hindi maganda ang kanyang tingin sa dalawa noong una dahil sa pagtanggi nila. Ngunit ang kanilang sinabi ay eksaktong nais niyang marinig at higit pa ito sa anumang papuri. Naramdaman naman ni Leon ang pagkaalangan kaya agad siyang nagsalita. Ang tawag na ganoon ay hindi nakaraniwan sa panahon ngayon. Mas mainam na manatili na lamang sa Ginoong Wolf at sa binibining Sheer ang itawag ninyo sa amin. Opo Ginoong Wolf, tumanggo ang dalawa. Wala naman akong pakialam sa kung anuman ang itawag ninyo, sabi ni Cynthia. Nakangusong hindi nasiyahan si Cynthia. Parang hindi narinig ni Leon ang sinabi nito at agad na nagbago ng paksa. Spencer, nagmadali kayong sumali sa Synth Ion Group, kaya hula ko ay hindi pa kayo handa. Ganito na lang, bigyan ko kayo ng ilang araw. Umuwi muna kayo at ayusin ang inyong mga kailangan. Bumalik kayo makalipas ang 3 araw. Salamat po sa inyong pangunawa, Ginoong Wolf. Mayroon pa nga po kaming ilang bagay na kailangang asikasuhin. Kung wala na po kayong ibang utos ay aalis na po kami. Magalang na yumuko ang magkapatid bago nagpaalam at umalis. Habang pinapanood silang lumisan ay hindi na napigilan ni Leon ang kanyang labis na tuwa at napangiti. Noong una bago niya makilala sina Spencer at Stephen ay akala niya ay sapat na kung makakuha siya ng dalawang nasa pinakamataas na antas ng likas. Ngunit labis ang kanyang naging swerte. Hindi lamang nakuha niya ang bunga ng diwata kundi nakuha pa niya ang dalawang nasa antas ng katamtamang pinakamataas na sumapi sa kanya.
Sa katunayan ay nasa antas na sila ng mataas na pinakamataas ngayon. Kabilang na sila sa mga pinakamalalakas sa ikalawang henerasyon ng malalaking pamilya. Sa wakas ay may pundasyon na ang kanyang puwersa. Kahit siya ay nasa antas pa lamang ng katamtamang pinakamataas ay nagkaroon siya ng dalawang mas mataas pa sa kanya. Higit pa ito sa kanyang inaasahan, kaya labis ang kanyang ligaya. Ganoon din ang nararamdaman ng magkapatid. Mawala man ang kanilang malayang pamumuhay ay kapalit naman nito ang napakahalagang antas ng mataas na lakas, at ang pag-angat nila sa mas mataas na antas. Napakagandang balita nito at labis silang naantig. Pareho silang nagagalak sa naging pangyayari. Sa kabilang banda sa pamilya ng mga Young pagka-uwi ni na Gilbert at matandang Young mula sa paglulunsad ay namutla si Iris habang iniisip ang naging desisyon ni Leon. Labis siyang nalungkot. Napansin ng matandang Young ang pagbabago sa dalaga kaya nag-alala siyang nagtanong, "Iris, ano ang nangyayari? Malungkot ka ba dahil kay Leon?" "Hindi naman. Naghiwalay na kami. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Hindi naman ako labis na nasasaktan." Nanggitag ang labi ni Iris habang sumasagot. "Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko kayo pinaghiwalay noon ay hindi sana ganito ang nangyari." Bumantong hininga ng may pagsisisi ang matandang Young. Kung hindi niya ito ginawa, sana ay napakaganda na ng kinabukasan ng mga Young dahil sa husay ni Leon sa paggawa ng gamot at sa kanyang ipinakitang lakas. Ngunit dahil sa kanyang pagtutol ay napilitan silang maghiwalay at lalo pa nilang pinalaya si Leon sa kanilang pamilya. Hindi lamang sinira niya ang kaligayahan ni Iris, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanilang angkan. Labis ang kanyang pagsisisi. "Lolo, huwag niyo po sisihin ang inyong sarili. Tama naman po kayo. Malapit si Leon sa mga shears at napakalakas ng kanyang talino at lakas. Kung kasama ko siya ay madali lamang para sa kanya na wasakin tayo gamit ang kapangyarihan ng mga shears. Kabilang ako sa pamilyang Young. Hindi ko maipapahamak ang buong angkan dahil lamang sa aking sariling damdamin," tapat na sabi ni Iris. Madalas ay mahirap makita ang katotohanan kapag ikaw ay nasasangkot. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin siya na niligawan lamang siya ni Leon upang gamitin siya laban sa kanilang pamilya. Iyon, nag-alangan ang matandang Young bago nagsalita. "Iris, batay sa mga nangyari ngayon ay napakaliit na lamang ng pagkakataon na naisaktan ni Leon ang ating pamilya." "Lolo, ano po ang ibig ninyong sabihin?" nagulat si Iris. Ang kanyang lolo at ama ang tiyak na nililigawan lamang siya ni Leon upang gamitin siya at makuha ang kayamanan ng pamilya. Ngunit ngayon ay sinabi ng kanyang lolo na mali sila ng akala. Nalito siya. "Iris, magiging tapat ako sa iyo. Noong paglulunsad ay iminungkahi kong ipakasal ka kay Leon at nag-alok pa kami ng malaking halaga upang magtayo siya ng sariling kumpanya, ngunit tinanggihan niya ito. Kung aagawin niya lamang ang ating yaman ay hindi niya iyon tatanggihan. Kaya sa tingin ko ay nagkamali tayo ng hinala. Malabong iyon ang kanyang layunin o kung mayroon man ay napakaliit na pagkakataon lamang ito." Nahihirapang ipaliwanag ito ng matandang Young. Mula nang malaman niyang si Leon ang gumagawa ng gamot para sa mga shears, at nakita ang lakas nito ay unti-unti niyang napagtanto ang kanilang pagkakamali. Napakabata pa ni Leon ngunit nasa antas na siya ng pinakamataas na dalubhasa. Malaki ang pag-asang aabot pa siya sa antas ng Panginoon sa hinaharap. Ang isang Panginoon sa lungsod ng Springfield ay sapat na upang maging pinakamalakas na puwersa. Dahil sa pambihirang kakayahan ni Leon sa pakikipaglaban at sa paggawa ng gamot, ay madali na lamang para sa kanya ang yaman at kapangyarihan. Kung nais niya ay kaya niyang bumuo ng sarili niyang puwersa. Kung gayon pa man ay hindi na niya kailangang agawin pa ang pamilyang Young. Hindi yun makatotohanan. Bukod pa rito ay maraming malalaking pamilya ang nag-alok ng lahat ng bagay noong paglulunsad, ngunit hindi natukso si Leon at nanatili sa panig ng mga shears. Sapat na iyon upang patunayan ang kanyang mabuting kalooban at prinsipyo. Sa huli ay nakita na ng matanda ang katotohanan at inamin na maling paratang ang ginawa nila kay Leon noon. Ngunit sina Leon at Iris ay kulang pa sa karanasan, kaya hindi nila ito agad nakita. Hindi pa rin alam ni Leon na napatunayan na niya ang kanyang sarili sa kanyang mga nagawa. Patuloy pa rin siyang nagsisikap upang maabot ang antas ng pamilyang Young at makaganti. Sayang lamang at hindi niya alam na naniwala na sa kanya ang matandang Young. "Ano?" agad na tumayo si Iris sa gulat.
Lolo, ibig sabihin po ba ay mali ang ating paratang kay Leon? Nanginginig ang boses ni Iris sa labis na emosyon. Oo, sa tingin ko ay ganoon nga, sabi ng matandang Yang. Boom! Para bang tinamaan ng kidlat si Iris. Dumilim ang kanyang paningin at nayanig ang kanyang katawan, na tila gumuho ang kanyang mundo. Naghiwalay sila ni Leon dahil sa paniniwalang gagamitin lamang siya nito upang sirain ang pamilyang Yang. Kabanata 640. Ngunit sa sandaling yun sinabi ng matandang Yang sa kanya na maling paratang ang ibinato kay Leon. Walang paraan upang matanggap niya ang ganitong masakit na katotohanan. Iris, narinig mo ba iyon? Sinabi ko na sa iyo na napagkamalan lamang si Leon, ngunit ayaw mong maniwala. Kaya ngayon ba ay handa ka ng maniwala sa akin? Biglang tumayo at may inis na sabi ni Luisa. Ang kanyang mga salita ay parang asin na ibinuhos sa sugat ni Iris. Agad na bumagsak si Iris sa kanyang kinatatayuan. Bakit ganito ang nangyari? Agad na nalubog sa kawalan ng pag-asa si Iris at labis na nalungkot, kaya tumulo na ang kanyang mga luha. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa mesa at humagulgol. Labis siyang nagdusa mula noong naghiwalay sila ni Leon. Lagi niyang naaalala ang binata. Akala niya ay masama at mapagkunwari si Leon, kaya tinanggap niya ito ng may pait alang-alang sa pamilya. Ngunit lahat pala iyon ay hindi totoo at napagbintangan nila ng mali si Leon. Ang kanyang pagkakamali ay hindi lamang nagdulot ng matinding sakit sa kanya, kundi pati na rin kay Leon. Sa sandaling iyon ay tila may tumusok sa kanyang puso. Iris, patawad, kasalanan ko ang lahat. Hindi namin inakala ng iyong lolo na magiging ganito ang lahat, punong-puno ng pagsisising sabi ni Gilbert. Sa katunayan ay pumayag na sana ang matandang Yang sa kanilang pagsasama noon pa man. Siya ang nagmaliit kay Leon at laging binabaluktot ang katotohanan sa harap ng matanda. Bukod pa rito ay nakuha pa ng kanyang asawang si Daisy ang loob ng matanda upang baguhin ang pasya nito. Sa huli ay siya ang may pinakamalaking pananagutan sa lahat. Sinira niya ang kaligayahan ng kanyang anak at pinalayas pa si Leon, kaya nawala ang magandang kinabukasan na sana ay naghihintay sa pamilyang Yang. Patawad, naghiwalay na kami ni Leon. Anong saysay pa ng pagsasabi niyan sa akin, habang humahagulgol na sabi ni Iris. Iris, huwag ka nang masyadong malungkot. Kahit naghiwalay na kayo ay alam naming may pagtingin pa rin kayo sa isa't isa. Hindi pa huli ang lahat. Sa tingin ko ay may pagkakataon pa kayong magkabalikan, pampakalma ng matandang Yang. Magkabalikan, biglang nagliwanag ang mga mata ni Iris at tumigil ang kanyang pag-iyak. Tama iyan Iris, tama ang lolo mo. Karaniwan na lamang ang paghihiwalay at muling pagbabalik sa panahong ito. Mahal ka ni Leon. Malaki ang naitulong ni Luisa upang magkatuluyan sila noon at walang ibang mas nakakaalam kung gaano kamahal ni Leon si Iris kundi siya. Bukod pa rito ay malapit din siya kay Leon kaya nais din niyang magkabalikan ang dalawa. Sang-ayon siya rito. Ngunit pinili na niya si Cynthia noong paglulunsad. Paano pa ako makakapagbalik sa kanya? Muling lumungkot ang mukha ni Iris. Iris, huwag kang mag-alala. Ang ibig sabihin lamang ng pagpili niya sa mga shares ay pakikipagtulungan. Hindi niya tinanggap ang alok na pakasalan si Cynthia. Magkaibang bagay ang mga iyon at hindi dapat pagsamahin, mahinahong paliwanag ng matandang Yang. Totoo ba lolo? Ibig sabihin po ba ay hindi si Cynthia ang kanyang pinili? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Iris at muling nagkaroon ng pag-asa.